Lahat. Natutuwa akong makita kayo ulit. Kumusta po kayo? Uh, by the grace of God, we were able to finish our 2025 the summer retreat successfully. Sa biyaya po ng Diyos ay nagawa po nating matapos ang ating 2024 summer retreat ng matagumpay. So we need to pray for the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya patuloy po nating ipanalangin yung mga bagong naligtas na mga kapatid upang tapat nilang maipagpatuloy ang kanilang pamumuhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin po ay umibig. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nang kami po ay mga makasalanan pa, kayo po ay nabag sa amin, iniligtas niyo po kami at tinanggap niyo po ang aming espiritu. In this Lord's Day, we have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also have fellowship together. At sa araw na ito, sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng iyong mahalagang dugo ay narito sa iyong iglesia upang makinig ng mahalagang salita ng Diyos. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon, nawa ay kami makakuha ng kalakasan mula sa pamagitan ng salita ng Diyos. We believe many lost souls they were saved through the last summer retreat. At kami po ay naniniwala na maraming mga bagong nawawalang kaluluwang naligtas sa nakaraang summer retreat. Please help the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakiusap, tulungan niyo po yung mga bagong naligtas na mga kapatid na sila po ay manatili sa church at magawang ipagpatuloy ang kanilang sinserong pamumuhay Kristiyano. We know we are living in the end of age. Nalalaman po namin kami ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. Our Lord Jesus Christ's second coming is very near. At ang ikalawang pagdating ng aming Panginoon ay malapit na po. So let us be ready to stand before the Lord. Kaya nawa ay maging handa kaming tumayo sa harapan ng Panginoon. Let us do our best to accomplish the will of God through our Christian life. Naway gawin po namin ang aming makakayang isagawa ang kalooban ng Diyos sa aming Kristiyanong pamumuhay. This week also, many churches are planning to conduct a Bible seminar. At sa linggong ito, marami din pong mga churches yung nagpaplano na magsagawa ng mga Bible seminar. Please help the newcomers to understand what is the real gospel and true salvation. Pakiusap, tulungan niyo po yung mga baguhan na maintindihan po yung ebanghelyo at kung ano po ang kaligtasan. So that they can be saved by the grace of God. Upang sila po ay maligtas sa biyaya ng Diyos. Today also there are some brethren who are not able to join this Lord's Day sermon. Sa araw na ito ay meron din pong mga kapatid na hindi po makakapunta sa araw ng Panginoon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, naway pagpatuloy po nila ang kanilang sinserong pamumuhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magmula sa simula hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon na ito, nawa ikaw po ang gumabay at pumatnubay sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Jeremiah chapter 17 from verse 5 to verse 8. Jeremiah chapter 17 verse 5 hanggang 8 po. Jeremiah chapter 17 from verse 5 to verse 8. Okay, babasahin ko po. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpayin ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon sapagkat siya'y magiging gaya ng pugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon.
sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Okay, so today we are going to get some the spiritual lessons through this Jeremiah chapter 17 from verse 5 to verse 8. Kaya sa araw na ito, kukuha po tayo ng mga spiritual na aral mula sa Jeremiah chapter 17 verse 5 hanggang 8. Especially here verse 8, for he shall be like a tree planted by waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of the drought, nor will cease from the yielding fruits. Lalong-lalo na po sa verse 8, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na tinatanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay mananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. So today, the title of today's sermon is The Tree Planted by Waters. Kaya ang pamagat po ng sa araw na ito ay ang punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig. According to the Bible explains a truly born-again Christian is like a tree planted by waters. Pinapaliwanag po ng Biblia na yung mga tunay na born-again Christian po, sila po'y tulad ng mga punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig. Yeah, when we get salvation, we have received a new life, and from the moment, we will grow in the faith continuously. Kaya nang magkaroon po tayo ng kaligtasan, sa sandaling ito po tayo ay tanim sa chair at lumalago po yung pananampalataya. Yeah, if you look at Colossians chapter 1 verse 6, there is the day when you realize the grace of God. Kaya kung titingnan po natin sa Colossians chapter 1 verse 6, meron pong araw kung kailan po ninyo naunawaan yung biyaya ng Diyos. Yeah, when you realize the grace of God, you will be saved, and you shall receive the new life in Jesus Christ. Kapag naunawaan mo yung biyaya ng Diyos, ikaw po'y meron ng panibagong buhay at mabubuhay ka para kay Kristo. Yeah, from the day you will grow in the faith, and you shall bear the fruits. At sa araw na yon, ikaw po'y lalago sa pananampalataya at magbubunga ng marami. But think about when you plant a tree. This tree planted deeply rooted on the ground, and then when the root is very strong, this tree will grow very well and will bear the fruits. Pero pag-isipan po natin ito, kapag ang isang punong kahoy po ay naitanim sa lupa, kapag malalim po ito at nakaugat na sa ilalim ng lupa, ito po ay lalago at mamumunga. Let's open our Bible. Please mark here. Jeremiah chapter 17. We will be back again. Markahan po natin ito at babalikan po natin. Colossians chapter 2. Colossus po, chapter 2. Verse 6 and 7. Verse 6 hanggang 7. Colossians chapter 2, verse 6 and verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yeah, here, Colossians chapter 2, verse 6 says, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so work in Him. Kaya dito po, sinabi ng verse 6, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya. When we get the salvation, we should abide in Jesus Christ, and we should continue to serve the Lord. At pagkatapos po nating magkaroon ng kaligtasan, dapat po tayong manatili sa church at ipagpatuloy po yung ating pamumuhay Kristiyano. For example, when you plant a tree, if this tree does not stand steadfast, this tree cannot grow properly. Halimbawa po, kung ang isang punong kahoy itinanim nyo po at hindi po ito nakatanim ng mabuti, matatag po, hindi po ito lalago. But when the tree is planted very well, deeply rooted on the ground, and this tree will grow
and will bear the fruits. Pero kung ang punong kahoy po ay naitanim sa lupa at nakaugat ng malalim po, ito po ay lalaki at mamumunga. Yeah, here, verse 7 says, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Gaya ng sabi ng verse 7 na nakaugat at nakatayo sa kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. If you go to the Taal Galilee Retreat Center, nearby the pastor's quarter, yeah, we have plenty the Manila palm tree. Kaya kung pupunta po tayo sa ating Calgary Retreat Center malapit sa Pastor's Court, meron po doong Manila palm tree, which is the palm tree is very straight. yun po ay talagang nakatayo po, tuwid na punong kahoy. So we planted it in 2017, before the inauguration. Itinanim po ito noong 2017 bago po yung inauguration. So it's more than already 8 years. Yeah. So, but if you look at the palm tree, it is very different. Some palm tree is growing very well, but someone is very small. Kung titingnan niyo po yung mga puno ng palma na ito, makikita niyo po yung ilan po ay malalago, yung iba naman po ay hindi ganun kalago. Although we planted it in the same day, but tree is different. Some tree is growing very well, very high. I think more than 2 meters or almost 3 meters, but some tree still maybe a little more than 1 meter. Gayunpaman, kahit na parehong taon na itinanim po ito, yung kanilang paglago po ay magkakaiba. Yung iba po, yung pinakamataas po dito, 3 metro, at yung iba po ay napakababa. So when I saw the palm tree, I thought, why is it so different? Although it is almost the same condition and same location, but the tree is really different. Gaya po, nung makita ko po ito, inisip ko po, bakit ang puno ng palma na ito ay magkakaiba yung paglago kahit na sila ay pare-parehong itinanim sa parehong lugar at parehong oras. Our Christian life is also same. Ganon There din, might be some brothers and sisters who got the salvation long time ago, 10 years ago. ganon din po sa ating pamumuhay Kristiyano. Marahil meron pong mga kapatid na naligtas na po matagal ng panahon, 10 taon na po yung nakakalipas. And there might be some the newly born again brothers and sisters. At maaaring meron po dito mga bagong naligtas na kapatid. But it does not matter of the time. Pero hindi po mahalaga yung panahon. Because although we planted the same day the palm tree, but the tree is growing differently. Dahil kahit na itinanim natin sa parehong araw yung puno ng palma, yung kanilang paglago po ay magkakaiba. Yeah, our faith is also same. We cannot boast. I got the salvation 20 years ago or 10 years ago. Ganon din po sa ating pamumuhay Kristiyano, hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Naligtas na ako, 20 taon na yung nakalipas, 10 taon na yung nakalipas. What is important? Ano po yung mas mahalaga? How much you are growing in our Lord Jesus Christ since you get salvation. Kung gaano ka lubos na lumalago sa ating Panginoong Kristo pagkatapos mong maligtas. Yeah, here, Colossians chapter 2, verse 7, told us very important things. Rooted and built in Him and established in the faith. Kaya dito po yung mahalagang salita, nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. So we shall become the tree like this tree, which is deeply rooted and grounded in the faith. Kaya dapat tayong maging katulad ng punong kahoy na ito na nakaugat at nakatayo at matibay sa pananampalataya. Yeah, so today, according to this Jeremiah chapter 17, we are going to think about the tree planted by the waters. Kaya sa pamagitan po ng Jeremias chapter 17, pag-iisipan po natin yung patungkol sa punong kahoy ni tinanim sa tabi ng tubig. Okay, let's go back to Jeremiah chapter 17, verse 5. Balikan po natin Jeremias chapter 17 verse 5. Okay, verse 5 and 6. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, and makes flesh his strength, whose heart depart from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched place in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Ganito, So,
According to this verse, we can understand verse 5 says, "Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength." Kaya sa magitan ng verse nito, maintindihan po natin sa verse 5, sumpay ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman. Yeah, first, Bible is mentioning about the man who trusts in a man. Una po, binanggit ng Biblia, yung tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman. Those who are trying to trust in man, they shall be cursed. Yung mga nagtitiwala sa tao po, sila isusumpain. As you know well, if you look at the history of Israel, when the Israelites, they are far from the God, and they are trying to rely on other strong country. Gaya ng ating nalalaman sa kasayan ng Israel, nung sinubukan po nilang magtiwala sa tao at nung magtiwala sila sa ibang mga bansa. When they had a faith in God, they trusted in God. Nung may pananampalataya sila sa Diyos, nagtiwala sila sa Diyos. But when their heart is departed from God, they are trying to rely on other people. Pero nung ang kanilang puso ay lumayo sa Diyos, sila ay nagtiwala sa ibang tao. But that is the curse, Bible says. Pero meron pong sumpa na sinabi ng Biblia. Awit 146. Mga awit po, 146. Awit 146, verse 3 and 4. Awit 146, verse 3 and 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Yes, Bible clearly says, "Do not put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help." Opo, malino na sinasabi ng Biblia, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Yeah, man is the limited, right? Our power and our life, our strength is everything is limited. Yung tao po limitado, yung lakas, yung ating oras, yung ating kapangyarihan po limitado, pati yung buhay. Although someone looks very powerful, yeah, when he die, he will carry nothing away. Kahit na ang isang tao po ay may makapangyarihan po, pag namatay po siya, wala siyang madadalang anuman. Yeah, think about King Alexander, great King Alexander in the Greece. Pag-isipan po natin yung dakilang hari ng Greece, si Alexander. He established the empire, Greek empire. Itinatag niya po yung malaking imperyo. But he died at the age of the 33 years old. Pero namatay po siya sa edad na 33. Yeah, he conquered many land, many countries, but when he died, he did not carry anything. Empty hands. Sinakop niya po yung maraming bansa, maraming mga lupain, pero nang matay po siya, wala po siyang nadala. Yeah, so if you are trying to rely on other men, it will be useless. Kaya kung sinusubukan niyo pong magtiwala sa tao, ito po yung magiging walang kabuluhan. Isaiah chapter 31. Isaiah po, chapter 31. Verse 1. Verse 1. Isaiah chapter 31, verse 1. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila at sa mga mangangabayo sapagkat napakalakas nila. Ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni man sa Panginoon. Yeah, Israelites. They went down to ask help from the Egypt. At the time, Egypt was a strong country. O po yung mga Israelita, lumalapit po sila sa Ehipto sa panahon yung Ehipto po, makapangyarihan. But Bible says, curse those who are trying to trust in a man. Pero sinasabi ng Biblia, sumpain po yung mga nagtitiwala sa tao. Yeah, Israelite, they were not able to receive the real help from other strong nation. Kaya mga Israelita po, hindi talaga nakakuha ng tunay na tulong po mula sa mga ibang bansa. In our Christian life, it is also same. Those who are trying to rely on other people or
other physical things, you shall be useless. Ganon din po sa ating pamumuhay Kristiyano, kung susubukan niyo pong magtiwala sa ibang mga tao o sa ibang mga bagay, ito po'y magiging walang kabuluhan. Let's go back to Jeremiah chapter 17. Balikan po natin Jeremias chapter 17. Verse 5, again, cursed is the man who trusts in a man and makes flesh his strength, whose heart depart from the Lord. Especially here, whose heart depart from the Lord. Lalong-lalo po dito, kaninong puso po yung lumalayo sa Panginoon? If you leave from the Lord, you cannot receive any blessing from God. Kung kayo po'y lalayo sa Panginoon, hindi po kayo tatanggap ng anumbang pagpapala mula sa Diyos. If you look at Genesis chapter 13, there is the story of the Abraham and his nephew Lot. At titinayin niyo po sa Genesis chapter 13, meron po doong kwento patungkol kay Abraham at sa kanyang pamangkin na si Lot. Yeah. In case of the Lot, when Abraham came out from the wood, he also followed. Kaya nung si Abraham po ay umalis ng Ur, sumunod din po sa kanya si Lot. But in the middle of the way, there was the fight between herdmen of the Abraham and the herdmen of the Lot. Ngayon pa man sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagkaroon po ng pagkatalo doon sa kawan ni Abraham at ni Lot. Yeah, because of this one, he entered the Sodom and Gomorrah. Kaya sa bagay na ito, siya ay pumunta po sa Sodoma at Gomorrah. Yeah, Lot, he left Abraham. He was separated from the Abraham. Kasi Lot po, humiwalay siya kay Abraham, siya po ay lumayo kay Abraham. But we should remember, God was with Abraham at the time. That's why Lot had to stay with Abraham from the beginning until the end. Pero dapat nating tandaan po na yung Diyos, na si Abraham ay palaging kasama ng Diyos, kaya dapat siyang manatili po sa kanya hanggang sa uli. But unfortunately, Lot, he left Abraham, and little by little, he entered the city of the Sodom and Gomorrah. Gayun pa man sa kasamaang palad po, iniwan niya po si Abraham at unti-unti po siyang lumapit sa Sodoma at Gomorrah. And according to Genesis chapter 19, when God destroyed the city of the Sodom and Gomorrah by the fire and the brimstone, Lot, he came out empty hands. Kaya po, sa Genesis chapter 19, nung winasak ng Panginoon po yung Sodoma at Gomorrah sa magitan ng apoy at asupre, paglabas po doon ni Lot, wala siyang nadalang anuman. Yeah. That's the problem, right? Yan po yung problema. Tama po ba? So some born-again Christian who got the salvation, they also shall be like this. Although they get the salvation, they only follow the physical things and then material things in this world. And when they stand before the Lord, nothing remains. Empty hands. Gawin pa man, ganun din po sa mga naligtas na Kristiyano po, na magiging kagaya po sila nito, na kapag katapos nilang maligtas, sumusunod sila sa mga kalayuan, sa mga pisikal na bagay, kapag humarap na po sila sa Panginoon, wala din po silang madadalang anuman. And there is also another example in the New Testament. What about the Demas? Demas, at the first time, he was very sincere, faithful, the fellow workers of the Apostle Paul. Kaya meron din pong halimbawa sa Bagong Tipan, si Demas po. Sa una po, siya po isang sincero po at tapat na kamanggagawa ni Apostol Pablo. Yeah, they preach the gospel together. Magkasabay nilang ipinangaral ang Ebanghelyo. But if you look at the 2 Timothy chapter 4, this 2 Timothy, that was the last epistle which written by the Apostle Paul before he died. Pero kung titin natin sa ikalawang Timoteo, itong ikalawang Timoteo po, ito yung huling sulat ni Apostol Pablo bago po siya mamatay. Yeah, Apostle Paul said, "For Demas has forsaken me, having loved this world, and has departed for Thessalonica." Sinasabi po doon na sapagkat iniwan ako ni Demas, sapagkat inibig niya ang salibutan at nagtungo siya sa Thessalonica. Yeah, Bible says why Demas he left, he forsake the Apostle Paul. Sinasabi po ng Biblia, bakit po ba iniwan ni Apostol Pablo Demas si Apostol Pablo? And then he left for the Thessalonica. At nagtungo siya sa Thessalonica? Because he loved, I think the Demas at the time, he was young. That's why he loved this world so much. And he left for Thessalonica.
Sa tingin ko po sa panahong iyon, si Demas po ay isang kabataan pa. Kaya po dahil minahal niya po yung sanlibutan, iniwan niya po si Pablo at nagtungo sa Tesalonica. There might be some brothers and sisters who are like Demas. Maaring meron din pong kapatid na katulad ni Demas. Yeah, at the first time when they get salvation, they had a good Christian life. They were sincere and faithful in the church. Sa una, nang magkaroon sila ng kaligtasan, sila ay sincero sa kanilang pananampalataya, sila ay nananatili sa church. But their heart is lifted up, and then their heart depart from the Lord. Pero yung kanilang puso po ay tumaas po at iniwan ng Panginoon. They loved this world so much. That's why they left the church. At labis nilang inibig ang sanlibutan ito, kaya nga po, iniwan nila ang But church. what the Bible says, Jeremiah chapter 17 verse 5, cursed is the man whose heart depart from the Lord. Pero ano po ba yung sinasabi ng Biblia, Jeremiah chapter 17 verse 5? Nasumpay ng tao na ang puso ay lumalayo sa Panginoon. We should bear in mind what the Bible says. Bible clearly says, whose heart depart from the Lord, they shall be cursed. Dapat nating tandaan po kung ano po yung sinasabi ng Biblia na ang puso ay lumalayo sa Panginoon ay susumpain. And their life will be meaningless. And their life will be useless. At yung kanilang buhay po magiging walang pakinabang, walang kabuluhan. Here, Jeremiah chapter 17 verse 5 says also, for he shall be like a shrub in the desert. This shrub, this is the humble tree in the wilderness. It does not bear any fruits. Dito po sa verse 6, sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang. Itong pong kugon, ito po ay isang tulad sa ilang punong kahoy sa ilang. We cannot use this tree as a good lumber. Hindi po natin pwedeng gamitin itong kahoy na ito bilang good lumber. Yung good lumber po. So, it means this tree is useless. Ibig sabihin yung punong kahoy na ito, wala pong pakinabang. Yeah, what does it mean? Whose heart depart from the Lord, they shall be like a shrub, useless tree. Ibig sabihin yung puso na lumalayo sa Panginoon, sila po yung magiging kagaya ng kugon sa ilang, walang magiging pakinabang. Our born-again Christian, we shall be the tree like planted by the waters and will grow and bear a lot of the fruits. Yung ating po may Kristiyano po ay dapat maging punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig po na lumalago po at namumunga. Okay, Jeremiah chapter 17, verse 7, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis, at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Here, so on the contrary, verse 5 and 6, those who trust in the man, they shall be cursed. And whose heart depart from the Lord, they shall be cursed. Dito po sa kabaliktaran po, sa verse 5 and 6, yung tao na nagtitiwala sa tao ay susumpain, at yung puso ay lumalayo sa Panginoon ay susumpain. But verse 7 explains who shall be blessed. Pero pinaliwanag ng verse 7 kung sino po yung magiging mapalad. Yeah, verse 7 says, blessed is the man whose trust in the Lord and whose hope is the Lord. Sinabi po, mapalad ng tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yeah. If you look at the history of Israel, we can understand how the Israelites, they were able to receive the blessing from God. Kaya kung titingnan po natin yung kasaysayan ng Israel, makikita po natin kung paano po sila tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. And also, when the Israelites disobeyed to the God's word, how they received the curse and the tribulation. At nung sumuway ang mga Israelita sa Panginoon po, nakita natin kung paano sila tumanggap ng kapigatian at sumpa. Yeah, as you know well, God gave us the Israel as an example for other Gentiles. Gaya ng ating nalalaman, ibinigay ng Diyos yung Israel po bilang halimbawa sa mga hintil. Through the history of Israel, we should receive important lessons. Sa magitan ng kasaysayan ng Israel, dapat tayong tumanggap ng mahalagang aral. As you know well, God had a covenant with the Israelites. When they obeyed to the God's word, they were supposed to receive blessing. When they disobeyed to the God's word, they were
supposed to receive the curse. Gaya ng inyong nalalaman, ang Israel po ay nagkaroon ng tipan sa Diyos na kapag sila'y sumunod sa Diyos, sila'y tatanggap ng pagpapala at kapag naman sila ay sumuway, tatanggap sila ng So if sumpa. you look at the history of Israel, this is the history of the blessing and also this is the history of the curse. Kung titinan po natin yung kasaysayan ng Israel, ito po yung kasaysayan ng pagpapala at kasaysayan po ng sumpa. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 7. Buksan Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7, verse 9 and verse 10. Chapter 7, verse 9 hanggang 10 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi at pinaghihinggitan ang mga nagpuot sa Kanya upang puksain sila. Siya'y hindi magpapaliban kundi Kanyang gagantian sila na napupuot sa Kanya. Yeah, therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations, those who love Him and His commandment. So, if the Israelites really love God and if they really keeps God's commandment, yeah, they were supposed to receive the blessing. Kung talagang iniibig ng mga Israelita ang Diyos at kung talagang susunod sila sa Kanyang mga utos, sila po'y nararapat tumanggap ng pagpapala. Nowadays, it is also same. Our born-again Christian, if we really love God and if we really obey to the God's word, we shall be blessed. Gayun din po ngayon sa mga born-again Christian, kung talagang iniibig natin ang Panginoon at kung susunod sa Kanyang utos po, tatanggap po tayo ng pagpapala. We need to check our Christian life. How much do we trust in God through our Christian life? Kailangan nating suriin yung ating pamumuhay Kristiyano. Gaano ba talaga tayo lubos na nagtitiwala sa Panginoon sa ating pamumuhay Kristiyano? Sometimes even the born-again Christian, they are trying to rely on visible things. For example, the other people or the money or physical things. Minsan, maging mga Kristiyano po, sila po'y nagtitiwala sa mga bagay na nakikita, katulad po ng tao, ng pera, ng mga bagay-bagay. But what the Bible says, Pero ano po yung sinasabi ng Biblia? cursed is the man who trusts in is the man who trusts in a man. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. So, if you are trying to rely on other people, you shall be cursed. Kaya kung susubukan mong magtiwala sa ibang tao, ikaw po'y susumpain. Kawikan chapter 3. Kawikan chapter 3, verse 5 and 6. Kawikan chapter 3, verse 5 and verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yeah, here, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your faith. Right? So, we should trust in God, not our own understanding. Kaya dapat po tayong magtiwala sa Diyos at hindi sa ating sariling pangunawa. Yeah, this is the way of the blessing. Ito po yung paraan ng pagpapala. As a born-again Christian, we should not forget this. This is very important. Bilang born-again Christian, dapat nating hindi itong kalimutan dahil ito po ay napakahalaga. Let's go back to Jeremiah chapter 17. Balikan po natin Jeremiah chapter 17. Verse 8. Verse 8 again. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy ni tinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis
at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yeah, here, for he shall be like a tree planted by waters. So, this Bible says the tree planted by waters. This is very important. What does it mean? This tree implies the truly born again Christian. Kaya dito po, siya ay magiging tulad sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig. Ano pang ibig sabihin nito? Ito po yung mga Kristiyano. And by waters. Waters means rooted in Jesus Christ, At yung where he can receive the spiritual supply, the power, strength. At yung tabi ng tubig po, ibig sabihin, yung itinanim kay Hesukristo, na nakatanim po kay Hesukristo, nakakakuha ng kalakasan po. Yeah, now it's the dry season, right? So, no rains. That's why some trees is already dry. Ngayon po, panahon ng tag-init, kaya may mga puno po na natutuyo. But in the case, the tree should be rooted on the ground deeply so that the tree can absorb the waters. Pero sa ganoong kaso po, yung punong kahoy na yun, dapat po nakatanim siyang malalim po upang siya po ay makakuha ng tubig. But think about the tree which is planted by waters. Although their drought comes, no worries. Pero isipin po natin yung punong kahoy sa tabi ng tubig. Kahit na dumating yung panahon ng tag-init, wala po itong magiging problema. Awit number 1. Mangawit number 1, verse 3. Okay, verse 3. Again, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Yeah, this awit number 1 is explaining about who is blessed, right? Verse 1 says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly," right? Blessed is the man. So verse 3 says, "He shall be like a tree planted by rivers of water." So Jeremiah chapter 17, verse 8, we can understand the tree which is planted by the waters implies the truly born again Christian who are really saved. Kaya dito po, sabi po sa awit, number 1, mapalad ang taong hindi lumalakad po, at sa 3 na siya isang gaya ng punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig. Sa Jeremiah chapter 17 po, malalaman natin na ang tinutukoy po dito ay yung mga Kristiyano na nakatanim sa tabi ng tubig. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Right? Our born again Christian. We shall be like the tree planted by waters. Kaya tayong mga born again Christian, tayo po ay magiging punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig. That bring forth its fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ng kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, our born again Christian, we are like the tree which planted by the waters. And important things, the tree should be rooted and grounded deeply on the. Kaya po tayong mga born again Christian, tayo po'y punong kahoy yung tinanim sa tabi ng agos ng tubig. Pero yung malaga po dito, dapat nakatanim po ng malalim po. Once again, Colossians chapter 1, again. Muli po, Colossus chapter 1. Colossians chapter 2, verse 6 and 7 again.
Muli po yung Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 7. Yeah. Again, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so work in him, rooted and built it up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it and thanksgiving. Right? So, born again Christian, we should be rooted and built up in him. Kaya tayong mga born again Christian ay dapat nakaugat at nakatayo sa Kanya. Now, first, we should understand if some tree does not have the root, it means the tree does not have the life. Ibig sabihin, at maintindihan po natin ito, yung isang punong kahoy na hindi po nagbubunga, ibig sabihin wala po itong buhay. If you read Matthew chapter 13, there is the sowing parable. Kung titinan po natin sa Matthew chapter 13, meron po doon talinghaga ng mga hasik. Yeah. The seed fell on the ground, the wayside. Dito po yung una, yung naiasik sa tabi ng daan. This wayside, many people, they are working. That's why the ground is very hard. So, this seed cannot grow at all. Dahil ito ay sa tabi ng daan po, dahil maraming tao yung naglalakad po, dahil matigas po ito, kaya hindi po ito lalago. And the bird devour the seed. At kinain po ng ibon, yung binhi. And the second, the seed fell on the stony place. At ikalawa, yung binhi po ay naitanim sa batuhan. There are so many stones. That's why although seed fell on, this seed cannot grow. Dahil napakarami nitong bato, kahit na maitanim po dito yung binhi, hindi po ito lalaki. Yeah, there is no the root not deeply rooted on the ground. That's why it cannot grow. Yung kanyang ugat po hindi malalim na nakatanim sa lupa, kaya hindi po ito lalago. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Verse 5 and 6. Okay, babasahin ko po. Ang iba namay nahuhulog sa batuhan na dooy kakaunti lamang ang lupa, at kagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Yeah, here, verse 6 says, but when the sun was up, they were scorched, and because they had no roots, they withered away. They had no roots. It means it does not have the life. It cannot grow. Dahil hindi po ito nagkaugat, wala po itong buhay, kaya hindi po ito lalago. And some other seed fell among the thorns. At may mga this seed also cannot grow. At may mga binhi po na nahulog sa tinikan, hindi rin po ito sisibol. But verse 8, but others fell on good ground and yielded the crops, some 100-fold, and some 60, and some 30. Ang iba naman, sa verse 8, ang iba naman nahulog sa mabuting lupa at namunga, ang iba ay tig-100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. So when the seed fell on the good ground, this seed will grow and will bear the fruits. Kaya yung 30-fold and 60-fold and 100-fold. Kaya nung ang binhi po ay nahulog sa mabuting lupa, ito po ay namunga, 100, 60, 30. Like this. When the seed fell on, the seed will be rooted the ground and will be built up. That's why this seed will grow and bear the fruits. Katulad nito, kapag ang binhi po ay nahulog sa lupa, nagkaugat ng malalim, nakatayo sa kanya, ito po ay lalago at mamumunga. Since we got salvation, our Lord commanded us, abide in Him, and I in you. John chapter 15, verse 4. Mula nang magkaroon tayo ng kaligtasan, iniutos sa atin ng Panginoon, kayo manatili sa Kanya, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Since we got salvation, we should know where should we stay. Pagkatapos nating malikas, dapat nating manalaman kung saan tayo dapat manatili. We should know where should we abide. Dapat nating malaman saan tayo dapat manatili. Yeah, Bible mentions the tree planted by the waters.
Binanggit po ng Biblia yung punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig. Yeah. Waters implies in the Bible the Word of God. And also, waters implies in the Bible the works of the Holy Spirit. Kaya sa Biblia po ang tubig, tinutukoy po nito yung salita ng Diyos at ito rin po yung gawa ng Espiritu Santo. In case of the tree, if there is no water, this tree will be withered and will die. Sa kaso po ng puno, kapag ito po ay walang tubig, ito po ay malalanta at matutuyo. Yeah, sometimes when you have some small the flower tree, you need to give the water regularly. Otherwise, this flower will be withered, dried, and then die. Halimbawa po kapag meron kayong maliit na bulaklak o kaya punong kawig, kailangan nyo po itong madalas na lagyan ng tubig dahil kung hindi, ito po ay malalanta at matutuyo. Since we get salvation, we must abide in the true church where the works of the Holy Spirit. Pagkatapos nating maligtas, dapat po tayong manatili sa church kung saan tunay na kumikilos ang Espiritu Santo. Okay, let's open our Bible. Gawa chapter 14. Gawa chapter 14, verse 22. Okay, verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapagitian ay kailangan pumasok tayo sa karya ng Diyos. Yeah. Apostle Paul, they preach the gospel. Lystra, Iconium, and Antioch. That's why many people, they were saved. Kaya si Apostol Paulo, ipinangaral nilang ebanghelyo sa Iconio, sa Lystra at Antioquia, kaya marami po yung naligtas. And verse 22, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulation enter the kingdom of God. Na pinapalakas sa mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa na sa pananampalataya at sinasabi na sa magitan ng maraming mga kapagtian ay kailangan pumasok tayo sa karya ng Diyos. Since we get salvation, before we enter the eternal heaven, we shall face a lot of the trials and difficulties and hardships. Pagkatapos natin magkaroon ng kaligtasan, bago tayo pumasok sa karya ng Diyos, tayo po'y haharap sa maraming kapigatian, sa maraming kahirapan. Do not misunderstand. After you get salvation, everything will be okay. Everything will be fine. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na pagkatapos nyo pong maligtas, lahat ng bagay ay magiging maayos at mabuti. Yeah, what about the disciples? They were persecuted and they experienced a lot of the tribulation while they are preaching the gospel. Paano naman po yung mga apostol, sila'y tumanggap ng matinding pag-uusig at maraming kapigatian po nung ipinapangaral nila ang ebanghelyo. Yeah, in the history of the Christianity, so many Christians, they were martyred because of their faith. Sa kasaysayan ng Kristyanismo po, napakaraming mga Kristiyano po yung naging martir po dahil sa kanilang pananampalataya. Yeah, it is also saying, while we are having a Christian life, we will also experience such kind of difficulties and trials. Ganon din po sa atin, habang sa ating pamumuhay Kristiyano, tayo po'y daranas din ng maraming kahirapan at kapigatian. That's why we should have a strong root. Kaya dapat pong magkaroon tayo ng matatag na ugat. If the root is not strong, what will happen? When the strong wind or typhoons, maraming tree will fall down. Many trees will fall down, right? Because the root is not strong. Kung ang ugat po ay hindi matibay po, kapag dumating yung malakas na hangin at bagyo, maraming puno po yung nagtutumbahan. Jesus also gave us the explanation according to the Matthew chapter 7. There are two kinds of builders. Kaya pinaliwanag din sa atin ni Jesus sa Mateo chapter 7, may dalawa pong tao na nagtayo ng bahay. Those who built his house on the sand, and the other one, those who built his house on the rock. Meron po dito yung nagtayo ng bahay sa buhanginan at yung isa naman po sa ibabaw ng bato. One buhanginan, isa
bato, right? It is a big difference. Yan po yung malaking pagkakaiba. When we look at the house outside, it looks like very similar. Looks like there's no much difference. Kung titingnan natin yung bahay sa panlabas po, parang magkatulad sila at wala talagang pagkakaiba. But when the problem will happen, Pero kapag dumating yung problema, when the rain descended and the flood came, those who built his house on the sand, it shall be destroyed. kapag nagsimulang umulan at dumating yung baha, yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan, masisira po ito. Bakit po? Walang matibay na foundation. There's no strong foundation, right? Walang matibay na saligan po, pundasyon, di ba po? But those who built his house on the rock, although rain descended and flood came, no problem. Gayun pa man, yung bahay na yung nagtayo sa ibabaw ng bato, kahit na dumating yung ulan at baha, wala pong magiging problema. Yes. According to Matthew chapter 7, Jesus is explaining what is the true faith. Ano ang tunay ng pananampalataya? What is the true faith? Panaypaliwanag po sa Matthew chapter 7 kung ano po yung tunay na pananampalataya. In the normal situation, it seems like some brothers and sisters, many brothers and sisters, they are having a good Christian life. At sa normal na sitwasyon, para ang lahat ng mga kapatid po, mabuti yung kanilang pamumuhay Kristiyano, maayos. When the problem will happen, Pero kapag dumating yung problema, when they face some trials and difficulties in their Christian life, some Christian, they are far from the church. They left the church. kapag dumating yung mga pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay po, maraming Kristiyano po, iniiwan po nila yung church. So think about, where is your root? Isipin po natin, saan kayo nakaugat? If your root really deeply rooted in Jesus Christ and established in Him, you shall not be moved in any situation. Kung ang inyong ugat ay nakaugat na malalim kay Kristo at nakatayo, hindi po kayo magagalaw. Since we get salvation until our Lord Jesus Christ second coming, we must abide in Him, abide in Jesus Christ. Magmula nang kayo ay maligtas hanggang sa muling dumating si Jesus, dapat po tayong manatili kay Kristo. Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2, verse 28. Unang Juan chapter 2, verse 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Yeah, here, Apostle John also says, now little children, abide in Him. We must abide in Jesus Christ. Dito rin po sinabi ng Apostol Juan, ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya. Kailangan po nating manatili kay Kristo. How can we abide in Jesus Christ? Paano tayo makakapanatili kay Kristo? We know, Bible says, Jesus Christ is the head of the church, ulo ng iglesia. Nalalaman po natin sinasabi ng Biblia na si Kristo yung ulo ng iglesia. And church is His body of Christ. At yung iglesia, ito yung katawan ni Kristo. As you know well, head and body is connected. Gaya ng inyong nalaman, yung ulo at yung katawan ay konektado. When you abide in the true church, you can be connected with Jesus Christ. Kung ikaw ay manatili sa tunay na iglesia, ikaw ay magiging tunay na konektado kay Kristo. And there is the works of the Holy Spirit At meron in din the true church. Meron din pong gawa ng Espiritu Santo sa tunay na iglesia. We believe the Holy Spirit really works in our church. At tayo po'y naniniwala ng Espiritu Santo ay talagang gumagawa sa ating church. As you know well, if you look at the history of the Philippine Life for Mission, 2024, there was only one church, the Manila Central Church. Isa lang. Gaya ng inyong nalalaman noong 2004 po, sa kasaysayan ng Philippine Life of Mission, isa lamang po yung church noon sa Manila. How many churches do we have? Pero ngayon, gaano karaming church meron tayo? Now we have 100 churches
isang daan, and the 54 mission branches. So total 154. Kaya ngayon meron na po tayong 100 iglesia at 54 na mission branch, kaya po 154 na po lahat. So comparing 2004, it is 21 years ago, right? So 21 years ago, comparing the year, it is multiplied 100, right? As the Bible says, when the seed fell on the good ground, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Gaya po na sinasabi ng Biblia po, noong 2004, isa lamang po yung church, halos magmula ngayon po, 21 taon na po yung nakalipas. Kaya kapag ito ay nakatanim na mabuti sa mabuting lupa, ito po ay mamumunga ng 30, 60 at 100. Yeah, we know nobody can be saved without help of the Holy Spirit. At nalaman po natin na walang maliligtas po kung wala po yung gawa ng Espiritu Santo. Yeah, whenever we conduct a Bible seminar or whenever we conduct a summary retreat, Holy Spirit works in us. That's why many people will be saved continuously. Kasi tuwing nagsasagawa tayo ng mga Bible seminars, mga summer retreat po, maraming kaluluwa po yung naliligtas dahil po sa gawa ng Espiritu Santo. And every year, our church is growing. At taon-taon po, lumalago yung ating church. Yeah, we have finished our summer retreat, 2025 summer retreat successfully. Matagumpay po nating natapos yung ating summer retreat. So, we started our summer retreat 2010. Sinimulan po natin yung ating summer retreat noong 2010. Yeah. So, it was how many years ago? 15 years ago, right? 15 years na po yung nakalipas, di ba po? At that time, only 270 attendees. Sa araw na yun, 270 lang po yung dumalo. 2010, only 270. Noong 2010, 270 lang po yung dumalo. But now, this year, how many attendees? Pero ngayon po, ilan po yung dumalo? I think the broadcasting already prepared the video clip for 2025, the summer retreat. Maybe after the sermon, we will show it. Sa tingin ko po, naihanda na po ng broadcasting po yung 2020 summer retreat report. Ipa-play po ito mamaya. Yeah. 13,230 attendees. 13,200 attendees po. So, our church is growing continually by the works of the Holy Spirit. Kayong ating church po'y patuloy na lumalago dahil po sa pagkilos ng Espiritu Santo. When you receive the power, you shall be witness in Jerusalem and all Judea and Samaria to the end of the earth. Kaya nang tumanggap kayo ng kapangyarihan, ipapangaral ninyong tatanggap kayo ng kapangyarihan na ipangaral sa buong Judea, sa buong Samaria, at sa buong mundo. In the day of the Pentecost, according to Acts chapter 2, after disciples received the Holy Spirit, they were changed. And then they preached the gospel. Kaya ayon po sa Gawa chapter 2, pagkatapos po ng Pentecostes, pagkatapos nilang tumanggap ng Espiritu Santo, talagang nagkaroon po ng pagkilos. So, what should we do? Kung ganun, ano po yung dapat nating gawin? We should abide in Him. Dapat po tayong manatili sa Kanya. And we should abide in the church until our Lord Jesus Christ can come in. At dapat tayong manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. So, the tree which is planted by the waters, it means we should be connected in the works of God continuously. Yung punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig, ibig sabihin po, kailangan po nating patuloy na konektado sa Kanya upang patuloy na makakuha ng pagkilos po. So, we must have the root of the faith. Dapat tayong magkaroon ng matatag na ugat ng pananampalataya. Let's open our Bible, Ephesians chapter 3. Epeso po, chapter 3. Verse 17. Verse 17 po. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nagugat at tumitibay sa pag-ibig. Yeah. Christ may dwell in your heart
through faith, that you being rooted and grounded in love, right? So Christ may dwell in your heart. We need to examine our Christian life, whether really Christ dwells in us Kaya, or not. kaya kailangan po nating siya sa atin yung ating pamumuhay Kristiyano kung si Kristo ba yung naninirahan sa atin o hindi. In being rooted and grounded in love. Kung paanong kayo nakaugat at tumitibay sa pag-ibig. And we should not be moved in any situation, since we get salvation from the beginning until the end. At dapat na hindi tayo nagagalaw sa anumang sitwasyon, magmula nang tayo maligtas, magmula sa simula hanggang sa huli. Okay, 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto chapter 15. Verse 58. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah, Apostle Paul said to the Corinthian church brethren, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Yeah, this is really true. Opo, na yung inyong mga gawa ay hindi maging walang kabuluhan sa Panginoon. Opo, totoo po ito. Although we get the same salvation by the grace of God, but when we stand before the Lord, our reward and our glory will be different. Kahit na tayo po'y nagkaroon ng parehong kaligtasan mula sa Panginoon, yung ating magiging gantimpala po at kaluwalhatian po ay maging magkakaiba po sa pagtayo natin sa harapan ng Panginoon. As a born-again Christian, why should we have a sincere and faithful Christian life? Bilang isang born-again Christian, bakit po dapat na magkaroon tayo ng isang sincero at tapat na pamumuhay Kristiyano? Bible tells us there will be the different reward and different glory. Sinasabi ng Biblia magkakaroon ng magkakaibang gantimpala at kaluwalhatian. So, we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. At nabubuhay na po tayo sa mga huling araw at malapit na po ang ikalawang pagdating ni Jesus. So when we stand before the Lord, we should receive more glory and more reward. Kaya kapag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, dapat tayong tumanggap ng mas maraming gantimpala at kaluwalhatian. So, especially the newly born again brothers and sisters, through the last summer retreat, we need to encourage them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Lalong-lalo na po sa mga bagong naligtas sa nakarang summer retreat, tulungan po natin silang magpatuloy, himukin natin silang magpatuloy na manatili sa church para sa kanilang pananampalataya po. Okay. Colossians chapter 1 verse 10. Verse 10, Colossians chapter 1 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yeah, that you may work worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Right? So when you are deeply rooted in Him, in Jesus Christ, and established in Him, you will grow and you will bear a lot of the fruits to please God. Kaya kapag kayo po'y malalim na nakaugat at nakatayo sa Kanya sa Panginoon po, kayo po'y mamumunga at lalago po
upang mabigyang lugod niyo po ang Panginoon. So what is the first step since we get salvation? As the Bible says, John chapter 15, first, we must abide in Him, abide in Jesus Christ. Kaya ano po yung unang hakbang pagkatapos maligtas? Gaya po ng sinasabi sa 1 chapter 15, kayo'y manatili sa Kanya. We should be deeply rooted in Him and established in Him. Dapat tayong malalim na nakaugat at nakatayo sa Kanya. And when we grow in the faith, we can bear a lot of the fruits. At kapag lumago tayo sa pananampalataya, tayo po yung mamumunga ng marami. When we bear a lot of the fruits, we can glorify our Father. Kapag namunga tayo ng marami, maluluwalhati natin ang ating Ama. Philippians chapter 1, Pilipos po, chapter 1, verse 11. verse 11. Philippians chapter 1, verse 11. Okay, basahin po natin now, sabay-sabay. Na mapuspos na mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Being filled with the fruits of the righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and the praise of God. Right? So, when we are filled with the fruits of a lot of the fruits, we can glorify God through our Christian life. Kaya kung mapupuspos tayo ng napakaraming bunga, maluluwalhati natin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pamumuhay Kristiyano. Let's go back to Jeremiah chapter 17, Balikan po natin yung Jeremias chapter 17. verse 8 again. Muli po yung verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy ni tinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang maugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi nababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. In America, there are southwest area, there is some desert. And some cactus, if you look at the cactus, it is not so high. Maybe 1.5, less than 2 meters. Kung titingnan po natin southwest area sa Amerika po, meron po dong mga cactus po, pero hindi yung iba po magkakaiba po yung sukat. The cactus is not so high, but how this cactus can be survived in the desert? There is no water. Kaya po yung cactus na ito, hindi naman ganun kataas po yung kanyang nakatanim po, pero paano po niya nagagawang mabuhay po sa disyerto? This cactus deeply rooted on the ground. The length of the roots more than 15 meters. Kaya itong cactus na ito, malalim na nakaugat sa lupa po. Yung kanyang ugat po umaabot ng 15 metro. Yeah, this cactus, the root, deeply rooted on the ground in order to get the water from the ground. Kaya yung ugat ng cactus po, malalim na nakaugat po sa lupa upang makakuha po siya ng tubig. Yeah. Our born-again Christian, we should deeply rooted in our Lord Jesus Christ. We should be established in our Lord Jesus Christ. Kaya tayong mga born-again Christian, dapat po tayong malalim na nakaugat kay Jesucristo at nakatayo sa Kanya. Today, according to this Jeremiah chapter 17, the tree planted by the waters. Yeah, our born-again Christian, we are like the tree planted by the waters. Kaya dito po sa Jeremias chapter 17 po, ang itinanim sa tabi ng tubig po, tayong mga Kristiyano po ay magiging tulad ng punong kahoy tinanim sa tabi ng tubig. Yeah, we will bear, as the Bible said, but each leaf will be green and will not be anxious, and in the year of the drought, and nor will cease from the yielding fruits. This tree will bear fruits continuously. Na yung punong kahoy na ito, patuloy po siyang magbubunga. So I really pray our Cavite Church brothers and sisters will be like the tree planted by the waters. Kaya ako po ay talagang nananalangin na yung mga kapatid po sa Cavite Church po ay talagang magiging punong kahoy tinanim sa tabi ng tubig. So that we can please God through our Christian life. Upang maluwalhati natin ang Diyos sa ating pamumuhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayong lahat po ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay ng dakilang pagkakataon na mapakinggan po ang inyong salita. Today, according to Jeremiah chapter 17, we have some important lessons from the tree which
planted by the waters. Ngayon po, ayon po sa Jeremias chapter 17, kami po ay natuto ng mahalagang aral po patungkol sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig. As we learn through this Bible, let us become the tree which planted by waters. Gaya po ng aming natutunan mula sa Biblia, nawa kami ay maging tulad ng punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig. When we are deeply rooted in our Lord Jesus, and when we are established in our Lord Jesus, we can bear a lot of the fruits. At kapag kami po ay nakatanim ng malalim na kaugat sa Kanya at nakatayo sa Kanya, kami po ay magbubunga ng marami So that we can glorify our Father in heaven. upang magawa naming maluwalhati ang aming Ama sa langit. Lord, there are newly born again brothers and sisters through the last summer retreat. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Panginoon, meron pong mga bagong naligtas na mga kapatid sa nakaraang summer retreat. Pakiusap, tulungan niyo po silang manatili sa church at naway pagpatuloy nila ang kanilang sincero at tapat na pamumuhay Kristiyano. And also we are praying many lost souls will be saved continuously through the continuous Bible seminar. At kami po ay nananalangin na nawa maraming nawawalang kaluluwa ang maligtas sa magitan po ng mga patuloy na mga Bible seminar. Yeah, for the rest of the fellowship of today, please be with us and guide us. Para po sa mga natitirang fellowship sa araw na ito, ikaw po nawa ang gumabay at pumatnubay. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat.